Victor Wembanyama gumawa ng kasaysayan at this time hindi lang basta achievement kundi isang napakalaking milestone sa NBA. Siya ang officially Defensive Player of the Year ngayong 2025-2026 season. At mas lalong naging espesyal dahil siya ang kauna-unahang unanimous winner sa kasaysayan ng NBA. Ibig sabihin lahat ng 100 voters siya ang pinili at walang duda, walang debate. Sa edad na 22 years old, siya rin ang pinakabatang Defensive Player of the Year winner. Tinalo niya sila Chet Holmgren, Ausar Thompson. Pero sa totoo lang, hindi lang naging dikit ang laban dahil sobrang dominante niya ngayong season. Kung matatandaan, muntik na siyang manalo noong nakaraang taon. Pero napigilan dahil sa injury. At ang nanalo ng Defensive Player of the Year award noong mga panahon na yun ay si Evan Mobley ng Cleveland Cavaliers. Pero ngayon walang bumigil sa kanya at tuloy-tuloy ang dominance niya sa depensa. Simple lang ang dahilan kung bakit siya nanalo. Walang katulad ng impact niya sa depensa. Sa loob ng 3 season niya sa NBA, 3 beses siyang nanguna sa blocks per game. Ngayong season, nag-a-average siya ng 3.1 blocks kada laro na sobrang layo sa second place. Pero hindi lang blocks ang ambag niya. Kaya niya bantayan kahit sinong player mula sa ilalim ng ring hanggang sa labas. Sa taas na 7'4" haba ng wingspan, halos sarado ang daan papuntang basket kahit sinong umatake. Napipilitan mag-adjust o umatras. Hindi lang niya binablock ang tira, binabago din niya ang desisyon ng kalaban at doon mo makikita kung gaano siya ka-impactful sa laro. Dahil sa kanya naging isa sa pinakamalakas na defensive team ang San Antonio. Umabot sila sa top 3 sa defensive rating. At naging malaking dahilan ito kung bakit nakaipon sila ng 62 wins sa 20 losses, isa sa pinakamagandang record sa liga. At higit sa lahat, nakabalik sila sa playoff sa unang pagkakataon mula 2019. Sa playoff debut niya, agad siya nag-deliver at pinangunahan ng team sa panalo. Hindi lang defense ang ambag niya, kasama rin siya sa MVP race. Ibig sabihin kompleto ang laro niya, may shooting, may dribbling, may post moves. Pero ang pinaka nag-standout pa rin ay ang kanyang depensa. Muntik pa siyang hindi maging eligible sa awards dahil sa 65 game requirement ng NBA. Pero umabot siya sa tamang oras kaya naging opisyal ang pagkapanalo niya. Ngayon ang tanong, ilan pa ang mapapanalunan niyang ganitong award? Sa level ng laro niya ngayon. Mukhang simula pa lang ito, posibleng maging isa siya sa pinaka-dominanteng defender sa kasaysayan ng NBA. Samantala, nagkaroon ng malaking kaba para kay Victor Wembanyama at sa San Antonio Spurs. Matapos siyang maagang umalis sa Game 2 sa laban ng Portland dahil sa posibleng concussion. Nangyari ang insidente sa second quarter kung saan umatake si Wembanyama sa loob at umikot para lampasan si Jrue Holiday. Habang nasa galaw siya ay napaulat na wala ng balanse. Diretso siyang bumagsak paunahang mukha sa sahig at tumama ang kanyang panga sa court. Hindi niya nagawang i-brace ang sarili dahilan para mas delikado ang pagbagsak. Nanatili siya sa sahig ng halos 30 segundo bago umupo at kinausap ang kanyang kakampi na si Stephon Castle. Dahil dito agad nag-timeout ang Spurs para matignan ang kanyang kalagayan. Pagkatapos makatayo, agad siyang dumiretso sa locker room at kalaunan ay inilagay sa concussion protocol at hindi na nga siya nakabalik sa game. Bago ang insidente, may ambag si Wembanyama na 5 points, 4 rebounds sa loob ng 12 minutes. Malaking dagok ito para sa Spurs lalo na't siya ang bagong Defensive Player of the Year at isa sa pinaka-importanting piraso ng kupunan. Sa ngayon, hinihintay ang update kung gaano katagal siyang mawawala. Pero malinaw na malaking epekto ito sa playoff run ng San Antonio. Nang dahil sa pagkawala ni Wembanyama, natalo ang San Antonio Spurs sa Portland sa score na 106-103. Nakuha na Portland ang Game 2 at tabla na ang series sa 1-1. Bumuwat para sa Portland ay si Scoot Henderson na may 31 points, 1 rebound at 1 assist. Gaganapin ang Game 3 sa April 25 sa home court ng Portland.